Bago mamatay ang lolo ko, sinabi niya sa akin na may nakatagong 10 bilyon sa bahay namin. Pero bago pa niya sabihin kung nasaan ang pera, namatay na siya. Kaya naman, hinalugog ko ang buong bahay. Pero ang nahanap ko lang ay isang lumang palanggana. Akala ko ay niloloko lang ako ng lolo ko. Nang bigla kong napansin, kanina, hindi ko sinasadyang. May hulog sa palanggana ang 5 bote ng mineral water. Ngayon ay naging 10 na pala. Akala ko na malikmata lang ako. Kaya naman kinuha ko ang 10 bote ng mineral water. At naglagay ulit ako ng isa. Pagkalipas ng ilang segundo, kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano naging 2 ang bote. Anak ng pusa, hindi to ordinaryong palanggana. Malinaw na isa itong palanggana ng kayamanan. Ang isang bagay na ilagay mo ay nagiging 2. Ang 10 ay magiging 20. Ang isang bote ng mineral water ay katumbas lang ng barya. Grabe, yayaman na ako. At ganoon nga ang nangyari. Walang tigil akong naghulog ng mga bote ng mineral water sa loob. Habang kinukuha ang mga bote, walang kapaguran ko itong isinilid sa loob ng sako. Makalipas ang 1 oras, nakasakay ako sa aking tricycle. Dala-dala ang daan-daang kilong bote ng mineral water. At pumunta ako sa junk shop. Oy Aiho, ang dami mong napulot ngayon ah. Manong, pakikilo na po agad. Matapos ang mahigit 1 oras, natapos din ni Manong na timbangin ang mga bote. Pagkakwenta, umabot pala ito sa 5,000 piso. Sa sobrang tuwa, kinuha ko ang pera at sumakay agad pa uwi. Pagdating sa bahay, habang tuwang-tuwa kong binibilang ang 5,000 piso, nag-iisip na rin ako kung paano pa ako kikita gamit ang palanggana ng kayamanan. Nang biglang, isang napakagandang ideya ang pumasok sa isip ko. Ace, ang tanga-tanga ko naman. Kung kaya palang doblehin ng palangganang ito ang lahat ng bagay. Bakit hindi na lang pera ang direktang ihulog ko? Kaya naman ginawa ko agad. Agad kong kinuha ang 5,000 pisong kinita ko lang. Inihulog sa palanggana. Makalipas ang ilang segundo, isang himala ang tunay ngang nangyari. Ang 5,000 kanina ay naging 10,000. Ang 10,000 naging 20,000. Ang 20,000 naging 40,000. Hanggang sa umabot na ito sa 1,280,000. Habang tinitingnan ng pera sa harap ko na parang bundok sa taas. Tuwang-tuwa ang puso ko. Hahaha, simula ngayon, mayaman na rin ako. Anong mahuwateng? Alibaba, Bill Gates, maghintay lang kayo at bibilhin ko kayo. Habang kampante akong nakaupo sa sofa, bigla akong may naisip na problema. Dali-dali kong kinuha ang isang bungkos ng pera. Parating na ng pesteng kinopiang pera. Pareho lang pala ang serial number sa orihinal na pera. Nang madismaya ako dahil walang silbi ang kinopiang pera, bigla akong nakarinig ng katok sa pinto. Bilisan mo, buksan mo tong pinto at magbayad ka. Nako, si Boss Tiger. Si Boss Tiger ay isang gangster sa lugar namin. 1 taon na ang nakalipas. Gusto kong regaluhan ng iPhone ang babaeng pinapangarap ko. Dahil wala akong pera noon. Kaya humiram ako ng pera kay Boss Tiger. Habang nag-aalangan ako kung bubuksan ko ba ang pinto, biglang sinipa ang pinto at bumukas ito. Boss Tiger, di ba ang usapan natin? Sinong gago ang nakipag-usap sa'yo? Hoy bata ka, malinaw na nakasulat sa kontrata ng utang mo. Kitang-kita ang pagkakasulat, kung hindi mo ibabalik sa akin ngayon ang 200,000 kasama ang tubo. Huwag ka nang umasang makakalabas ka pa sa pintong to. Boss Tiger, di ba dapat 160,000 lang ang utang ko sa'yo? 160,000, isama mo pa kaming 4 na pumunta rito para maningil. Bawat isa sa amin ay may 10,000 bayad sa abala. Hindi naman siguro sobra yun, di ba? 5,000 na lang ang natitira sa bulsa ko. Pwede mo ba akong bigyan pa ng ilang araw? Palugit, mula pa noong 1 taon, binigyan na kita ng 1 taong palugit. Hindi ka pa rin naman nakapagbayad. Pero Boss Tiger, 10,000 lang naman ang hiniram kong puhunan sa'yo. Sa loob ng 1 taon, sa kabuuan, nakapagbayad na ako sa'yo ng mahigit 80,000. Agad akong sinampal ni Black Tiger sa mukha. Napahawak ako sa mukha ko at napasigaw sa sakit. Ayaw mong magbayad, ha? Mga kapatid, bugbugin nyo to. Bago pa man lumabas ang salitang iyon sa bibig niya, biglang nakita ni Black Tiger sa sofa sa sala. Ang isang tumpok ng pera na parang maliit na bundok. Hindi ba't sabi mo wala kang pera, bata ka? Ano yan? Doon ko lang naalala. Ang 1,280,000 cash na kakakopya ko lang. Pero pare-pareho ang serial number ng perang yun. Hindi pwedeng gastusin. Boss Tiger, nagbibiro lang po ako kanina. Kakabenta lang po ng tatay ko ng bahay. Itong pera sa sofa, yan po ang pinagbentahan ng bahay. Habang nakatingin sa napakaraming pera, namula ang mga mata ni Black Tiger. Oo nga pala, ayon sa kontrata natin. 1 araw ka nang huli sa bayad ngayon. Kulang kung 200,000 lang ang ibabayad mo. Kailangan ko pang magdagdag ng 50,000 na handling fee. Boss Black Tiger, masyado naman po kayong mabait sa akin. Paano naman magiging sapat ang 50,000? Walang gustong magpahiram sa akin ng pera, kahit mga kamag-anak at kaibigan ko. Kayo lang po ang nag-iisang nagtiwala sa akin. Itong pera, bukod po sa principal na utang. Ang matitira, ituring nyo na pong pasasalamat ko sa inyo.
Lahat-lahat ay 1,280,000. Bayad na po ang lahat ng utang ko. Ano po sa tingin ninyo? Hahaha, hindi nga ako nagkamali sa'yo. Marunong ka palang tumano ng utang na loob, bata ka. Sige, ganito na lang. Tatanggapin muna ni kuya itong pera. Itatago ko para sa'yo. Sa susunod, kung kailanganin mo ulit ng pera, sabihin mo lang kay kuya. Papahiramin ka ni kuya sa pinakamababang interes. Pagkasabi nun, kinuha ni Black Tiger ang kasulatan ng utang at pinunit ito sa harap ko. Umalis siyang masaya kasama ang mga tauhan niya, dala ang 1,800,000 cash. Ako pa, ngayong nasa akin na tong palanggana. Kailangan ko pa bang mangutang sa'yo? Hahayaan muna kitang magsaya ng sandali. Sagot ka sa akin pagdating ng panahon. Ang FBI na ang bahala sa'yo. Pagkaalis ni Black Fox, pumunta ako sa isang tindahan ng ginto. Maliit lang ang tindahan ng ginto na ito. Iisa lang ang sales lady. Pero buti na lang, bumibili sila ng ginto. Pero pagpasok ko, hinarang ako ng sales lady. Anong ginagawa mo rito? Hindi ito lugar para sa mga tulad mo. Wala ka namang pambili. Bakit? Bukas nga kayo pero hindi kayo tumatanggap ng customer. Nang makita kong maigi ang mukha ng sales lady, saka ko lang napagtanto. Joe Ying, anong ginagawa mo rito? Kung anong ginagawa ko rito? Nagpa-part-time ako rito. Lumayas ka na rito, bilis. May darating na big time customer mamaya para tumingin ng alahas. Huwag mo namang babay ng antas ng lugar na to. Nang sasagutin ko na sana ang babaeng materyalosa na to. Isang lalaking medyo may edad ang lumapit. MS, Joe, anong nangyayari? Boss Yang, buti na lang po dumating na kayo. Itong pulubi na to, ayaw umalis. Pinapaalis ko na nga po siya. Pulubi, opo, tama po, isang pulubi. Dati ko po siyang kaklase. Wala nang ang pera, sobrang taas pa ng pride. Nang utang pa yan sa loan shark para lang ibili ang best friend ko ng iPhone. Ayun, hindi na nakabayad. Sinugod pa siya sa school. Pagkatapos noon, nag-drop out na siya at namulot na lang ng basura. Nandito yan ngayon, sigurado para magnakaw sa atin. Hindi ko na lang pinansin ang sinabi ni Joe Ying. Itinuro ko na lang ang isang gold bar sa loob ng display case. Gusto kong bilhin to. Sir, ilang libo po ang halaga niyan. Sigurado po ba kayo? Pinapahamak mo lang sarili mo sa sobrang pagkama-pride mo. Hindi ka pa rin ba nadadala? Ano? Nasa totoong mundo ka na. Hindi na ito eskwelahan. Nabayaran mo na ba yung utang mo sa loan shark? Bibili ako ng gold bar. Hindi ito bakal. Na ilang piso lang bawat kilo. Boss, magnenegosyo ka pa ba o hindi? Kahit magnegosyo ako, hindi para sa'yo. Dahil lang magkaklase tayo noon. Para hindi ka na mapahiya. Leyes na, buisit, itong 10 gramong gold bar. Kukunin ko na. Cash, gold, gold. Nang ihampas ang cash sa counter. Natigilan si Joe Ying ng ilang segundo. Saan nakakuha ng pera ang tanggang to? Nung isang araw, hindi ba may nagsabi pa sa group chat ng klase na nakita siyang namumulot ng basura? Sir, ito po ay 999 pure gold. 408 bawat gramo, magandang investment product po ito. Lahat-lahat ay 4,500 piso. Tumatanggap din po kami ng buyback dito. Boss Yang, sinabi mo kanina na tumatanggap din kayo ng buyback, tama ba? Tama, pero ang buyback price ay ang presyo ng ginto sa araw na iyon, binawasan ng 10 piso. Ay ho, pwede mo rin namang ibenta sa bangko. Lahat ng tinda ko rito ay may sertipiko. Boss Yang, hindi mo nakuha ang ibig kong sabihin. Hindi ko ibebenta itong hawak ko. Tatanungin ko sana kung tumatanggap si Boss Yang ng ginto. Mayroon kasi akong stock. Anong ibig mong sabihin? Ay ho. Gaano karami at ano ang kalidad niyan? Mga ilang dosenang kilo siguro. Lahat ay 999 pure gold. Madali namang i-testo. Hindi ko rin naman kayang pekain. Hindi ko lang alam kung kakayanin bang bilhin lahat ni Boss Yang. Hahaha, pulubi. Porket nakabili ka lang ng 10 gramong ginto. Lumaki na agad ang ulo mo. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng ilang dosenang kilong ginto? Xiao Zhou, sino ang nagturo sa'yo na ganyan kausapin ng customer? Boss, isa talaga siyang pulubi. Yung ilang libong piso niya, hindi pa natin alam kung saan niya nakuha. Manahimik ka, anong tinuro sa'yo sa training mo? Isa ka lang temporaryong empleyado. Itong isang gold bar na to, katumbas na ng 2 buwang sahod mo. Nang makita kong pinapagalitan si Joe Ying, napakasarap sa pakiramdam. Ano lang naman itong ilang libo. Pagkatapos ng gabing ito, ang magiging akin ay hindi na lang ilang libo, kundi 10 milyon na. Boss, Leo lang ang pangalan niya. Magkaklase kami sa kolehiyo. Isa lang talaga siyang hampas lupa. Alam ng buong campus, kung may ginto sa pamilya niya. Haantong pa ba siya sa pangungutang sa loan shark para lang makabili ng cellphone? Na hindi niya kayang bayaran. Narinig ko, ibinenta raw ng mga magulang niya ang bahay nila. Pero hindi pa rin sapat para matabyo na ng utang na iyon. Hindi ka pa rin tumitigil. Joe, dahil lang kay Black Tiger. Kaya kita binigyan ng internship. Kung ganyan kang hindi marunong lumugar, huwag ka nang babalik bukas. Ngayon din, humingi ka kaagad ng tawad sa customer natin. Manager Yang, ayokong humingi ng tawad sa kanya. Humingi ka na ng tawad.
Kung hindi, lumayas ka bukas na bukas din. Pasensya na, Mr. Liu. Pasensya na po sa mga nasabi ko kanina. Ayos lang, hindi ako pumapatol sa mga hamak na tao. Boss Yang, mukhang hindi ito ang tamang lugar para mag-usap, hindi ba? Mr. Liu, dito po tayo sa loob. Mag-tsa muna tayo. Dahan-dahan tayong mag-usap, HMP. Mr. Liu, nabanggit nyo kanina na mayroon kayong ilang kilong mahalagang item. Hindi naman siguro kayo nagbibiro sa akin, hindi ba? Boss Yang, bakit ko naman kayo paglalaroan? Kung sinabi kong meron, meron. Ang hindi ko lang alam ay kung itong ilang kilo. Ay kakayanin ba ni Boss Yang? Kung talagang 9,900 na purong ginto yan. Bibilhin ko sa halagang 350 bawat gramo. Kahit gaano karami, kukunin ko lahat. Boss Yang, mukhang wala kang sinseridad na makipagnegosyo niyan. Sa susunod na lang siguro tayo magnegosyo. 360, mukhang walang sinseridad si Boss Yang ah. 375, wala nang tataas pa dyan. Maayos na usapan. Pagkatapos ay inihatid ako ni Boss Yang palabas. Nang dumaan kami sa counter, bigla niya akong tinawag. Xiao Zhou, irehistro mo nga si Ginoong Liu. Simula ngayon, siya na ang ating Diamond member dito. Boss, ano po ang sinabi ninyo? Bibigyan nyo ng Diamond membership ang pulubing ito. May problema ba? Pero hindi po ba ang Diamond membership ay para lang sa mga nakakaabot sa gastos na 10 milyon bago makuha? Hayaan mo na, ay proseso mo na. Bukas, may malaking transaksyon kaming isasara ni Ginoong Liu. Itong Diamond membership card ay tanda na lang ng aking sinseridad. Ginoong Liu, huwag ninyong pansinin kung medyo maliit ang lugar ko. Pero ang aming gold shop ay miyembro ng Zhonghai Jade Association. Itong Diamond membership card ay magbibigay sa inyo ng karapatan na dumalo sa taunang pagpupulong ng Zhonghai Jade Association. Pauwi na sana ako, at inisip ko kung para saan naman ang bagay na ito. Nang biglang may umalingaw-ngaw na matinis na boses. Huwag kang magpaloko sa pulubing iyan. Imposibleng magkaroon siya ng ganoong karaming ginto. Siguradong niloloko ka lang niya tungkol sa transaksyon bukas. Kaya pala siya napunta rito. Gusto ka lang niyang lokohin para makuha ang Diamond membership card na iyan. Alam mo na naman pala ang lahat. Haha, sige, magpanggap ka pa na mayaman. Sa tingin ko, hindi ka pa nadadala sa mga pagkalugi mo. Hindi mo ba kilala si Boss Yang? Hindi mo mamamalayan kung paano kanya tatapusin. Hindi umimik si Boss Yang, na para bang sumasang-ayon na rin siya. Lalo lang nitong pinalakas ang loob at kay abangan ni Zhou Ying. Ang pulubi ay pulubi, hinding-hindi magiging presentable. Tama talaga ang naging desisyon ni Xiao Yan na iwan ka noon. Kung hindi, baka napahamak pa siya ng dahil sa'yo. Ganoon ka ba kasigurado na hindi ako makakapaglabas ng ginto at makipagtransaksyon kay Boss Yang? Siguro hindi ka kilala ng iba, pero ako pa ba ang hindi makakakilala sa'yo? Ikaw pa rin yung pasikat na payaso na gustong bugbugin ng lahat. At may pa 12 ng kilo ka pa ng ginto. Haha, kung mayroon kang ang 12 ng kilo ng ginto, ako, si Zhou Ying, luluhod at iaabot sa mga kamay mo ang Diamond card. Dahil atat na atat ka ng lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Pagbibigyan na kita, kung bukas ay madala ko ang ginto, luluhod ka sa harap ko, magre-record ng video, at hihingi ng tawad. Boss Yang, kailangan kong maging saksi ka. Ginoong Liu, huwag kayong mag-alala. Basta't walang problema sa ginto ninyo. Paluluhurin ko siya habang ginagawa ang Diamond card ninyo. Pag-uwi, inihagis ni Liu Lang ang mga gintong bara sa treasure basin. Hindi nagtagal, isang palangganang puno ng gintong bara ang nasa harap na ni Liu Lang. Yumaman na, yumaman na, yumaman na. Sa wakas, yumaman na rin ako. Samantala, napahiya si Zhou Ying noong araw na iyon. Kaya nagtanim siya ng sama ng loob. Kinagabihan, sa group chat ng klase nila sa universidad, siniraan niya si Liu Lang. Nagpapasikat daw sa gold shop. At dinagdagan pa niya ng kwento na inaapi raw siya ni Liu Lang. Pinapaluhod daw siya, pinapag-video at kung ano-ano pa. Nang muling dumating si Liu Lang sa gold shop, pagkapasok pa lang niya sa pinto, narinig niya ang ilang taong pinagtatawanan siya. Isang hamak na talunan, walang hiyang nagsasabi na mayroon daw siyang 50 gin na ginto. Nakakamatay sa kitatawa, halata namang nagyayabang lang. Kung mayroon siyang 50 gin na ginto, uutang pa ba yun para ibili ng cellphone ang crush niya? Oo nga naman, nagyabang yan kahapon sa harap ng boss ko pero nabuking ko. Kaya nagtanim siya ng galit sa akin. At kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi niya para hiyain ako. Habang nakikinig si Liu Lang sa usapan ng tatlo, nasadyang nagpapalitan ng mga salitang nang iinsulto sa kanya. Ngumisi siya ng malamig at lumapit. Uy, andito na si Kuya Lang. Narinig ko, nakipagpustahan ka raw kay Ying Ying. Totoo ba yun? Syempre totoo. Kahapon, nakipagpustahan sa akin si Zhou Ying. Sabi niya, kung sakaling makipag-deal ako sa boss nila, luluhod siya habang ginagawa ang membership card ko. Mamaya, maging saksi ka para sa akin. Oh, kita nyo na. Hindi ako nagsisinungaling, di ba? Ganyan na ganyan kayabang ang tandang yan kahapon.
Kung gayon, abangan natin. Inaabangan kong lumuhod ka para mag-apply ng card sa akin.